Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa inyo ng Renalis ng Batch 3 at ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid, ipag-uusapan natin ay God behind the world's power o ba siya. At ating scripture ay sa 1 Kings chapter 15. Sasabi sa scripture natin ngayong araw mga kapatid, I lifted you up from the dust and appointed you ruler over my people Israel. But you followed the ways of Jeroboam. Tayo mula sa 1 Kings chapter 16 verse 2. Sa panahon ni Baasha mga kapatid, makikita natin na magulong ang leadership sa Israel. Palitan ng hari, may patayan at puno ng political instability. Sa paningin ng tao, parang puro power struggle na lamang ito. Kung sino mas malakas, siya ang namumuno. Pero sa likod ng lahat na ito, ay may isang mas malalim na katotohanan dito mga kapatid. Ang Diyos pa rin ay may control. Si Baasha ay hindi galing sa royal line. Ordinaryong tao lamang siya. Pero sinabi ng Diyos na, I lifted you up from the dust. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng chaos at politika, ang Diyos ang nag-aangat at naglalagay ng tao sa posisyon. Pero kahit binigyan siya ng pagkakataon, pinili ni Baasha na sundan ng maling halimbawa ng Jeroboam, sumamba sa idols at lumayo sa Diyos. Dito natin makikita na hindi sapat na maabot mo ang posisyon lamang. Kailangan dito mga kapatid ay kailangan din natin maging faithful sa Diyos habang nandun tayo. Huwag tiwala tayo sa Kanya, huwag tayong magpa-influence sa ibang tao na sumasamba sa ibang Diyos. Ganun din kasi sa mundo natin yung mga kapatid, may mga leaders, governments at powerful people na parang sila ang may control. Minsan nakakatakot, nakaka-confuse na kung ano nangyayari sa paligid natin, lalo na kapag may injustice o corruption. Pero ang reminder ng Bible, hindi nawawala sa control ng Diyos. Hindi ibig sabihin na lahat ng ginagawa ng leaders ay tama, but it means na wala nang nangyari na hindi alam o pinapayagan ng Diyos. At dahil dito mga kapatid, hindi tayo dapat mabuhay sa takot, kundi sa tiwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Pero may warning din ng ating Panginoon, kahit ilagay ka ng Diyos sa posisyon, pwede mo pa rin siyang sayangin kung hindi ka susunod sa Kanya o magpapa-influensya tayo sa mali o magpapatokso tayo sa mali. Ang tunay na success ay hindi lang nakuha sa posisyon, kundi gamitin ito para sa tamang purpose. Sa personal na buhay natin, hindi man tayo hari o leader ng bansa, may mga positions tayo sa pamilya, sa school, sa work, sa circle natin. Tanong dito mga kapatid ay paano mo ginagamit ang influence na meron ka. Sa uli kasi mga kapatid, ang ultimate authority, ang mga power ng mundo ay temporary lamang. Pero ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Kaya mas mahalaga na nakailan ng buhay natin sa Kanya kaysa sa sistema ng mundo. Kasi mga kapatid, kapag tinitingnan natin ang nangyayari sa mundo, parang mas nangingibabaw ang takot natin. O kaysa sa makatiwala natin sa mga Diyos, sa Diyos natin Panginoon. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa sovereignty ng Diyos kahit magulong paligid. Gamitin ang influence natin sa tamang paraan at piliin maging faithful sa Kanya sa anumang posisyon na meron ka at sa kung anong sitwasyon na nandun ka. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.